umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga rin naman po. At sa atin pong manakiisa sa ating misa via online mass. Sa atin pong Facebook live stream, sjp2parish@yahoo.com account. Ganon din sa ating St. John Paul II Parish page, shared. At ganon din sa ating St. John Paul II Parish at gmail.com account sa atin pong YouTube live. At ganon din sa ating shared account, Father Robin Cruz Facebook account. At ganon din po sa ating TCP vlog page. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, bumabati rin ako sa inyong lahat ng isang magandang buhay. Kung minamahal na kapatid kay Kristo, ngayon nung linggong ito, unang linggo sa buwan ng Oktobre, October 4, tayo pumasok na sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon o panahon ng sangtaon. At ngayon din po ang huling araw ng pagkilala natin sa season of creation. So pagpapahalaga sa sangnilikha ng Diyos. Ano po ba ang biblical foundation nito? Sa aklat ng Genesis, So, alam natin yung mga unang araw ng paglikha ng Diyos, anong kanyang nilikha, inihanda muna niya ang lahat. Ang mundo at saka huli-hulihan, nilikha niya ang tao. At sabi niya sa tao, binibigyan kita ng kapangyarihan na magpangalan sa lahat ng mga puno, sa lahat ng mga hayop na gumagapang, sa lahat ng mga uri ng mga ibon, sa lahat ng mga uri ng isda na lumalangoy. Yan. At ang sabi ng Diyos pamahalaan mo iyan. Pamahalaan mo. Kaya nga, ngayon ay ating ginugunita sapagkat tila baga ang tao ay hindi umaayon sa plano ng Diyos sapagkat ang nangyayari, imbis na pamahalaan, ay ang nangyayari, ako ang bahala. Ako ang bahala. Hindi pa namahalaan ng tama. At tugmang-tugma sa atin pong mga pagbasa, lalo tigit sa Ebanghelyo, yung tapat na katiwala ng sangnilikha. Sapagkat ang Ebanghelyo ay tungkol din sa pagiging tapat na katiwala at nakita naman natin na naging resulta ng pagiging sakim, ng pagiging makasarili. Yan. Gagawin ng lahat para mapasa kanya lamang ang ubasan. So, ganun po ang nangyari sa atin. At ang atin pong tema, mga minamahal na kapatid ni Kristo, para sa araw na ito, ang pagtanggap kay Jesus. So ito po ay tugma din sa ating mga pagbasa sapagkat ang inilalarawan doon sa Ebanghelyo ay sinasabing ang huling isinugo ng ating Panginoong Diyos ay si Jesus, ang kanyang bugtong na anak. At ano ang ginawa sa kanya? Hindi pa rin siya tinanggap. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga tao na nahanto nga sa kanyang kamatayan. Pero, yan nga, alam din naman natin ang ibinungan nito, kaligtasan sa sangkatauhan. So, nung una, nagpadala ang Diyos ng mga hari, nagpadala ang Diyos ng mga propeta, at saka huli-hulihan, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. So, yun ang nangyari
At hindi pa rin nga siya tinanggap. So bago tayo dumako sa ating ebanghelyo, atin din munang tingnan ang mga pagbasa sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. So, ipinapaliwanag doon na ang Diyos ay kumbaga kanyang hinawan ang lupain, kanyang inalisan ng mga damo ang lupain, kanya itong winalisan, kanya itong binungkal, at kanya itong tinamnan ng mga ubas. Kanya itong binakuran ang lupa, ang bayang Israel, at inalagaan, dinilig, Pero sa bandang huli, ang tumubo ay ligaw na ubas. Ligaw na ubas ang tumubo. Kaya nga, nakakalungkot dahil nga kanya itong inalagaan, binungkal pa, pero lugi sa bandang huli sapagkat ligaw na ubas ang tumubo. Kaya ang sabi ng Diyos, tatanggalin ko na yung mga bakod at hahayaan ko ng pasukin ng mga hayop para sirain yung mga tanim ko. Hahayaan ko na uling tumubo ang mga damo para lamunin ang mga damo, yung mga tanim. Ganyan na nangyari sa unang pagbasa. At ano po ito? Sa ating buhay, ang ating sarili, tayo binubuo ng katawan at kaluluwa. Yung ating katawan, atin itong pinupuno ng mga pagkain, sustansya na kinakailangan ng ating katawan. So yun namang ating kaluluwa, atin din itong pinupuno, binubusog ng mga pagkaing makalangit. At ito ring kaluluwa ang sinasabing, iyan ang seedbed o punlaan ng kabutihan. Kabutihan ng... ganyan ang pagtingin sa atin ng Diyos. At iyan ang purpose. Bakit tayo binigyan ng kaluluwa ng Diyos? Para dyan sumibol ang mga kabutihan. At ang itinanim sa atin ng Diyos ay mga kabutihan. Kung inyo matatandaan, biniyayaan tayo ng Diyos ng napakaraming mga bagay. Simula nang tayo bininyagan, tayo ay tumanggap. Una, ang tinanggap natin, siyempre, buhay muna nang tayo sikatan ng araw. Biniyayaan tayo siyempre ng pamilya, naririyan ang ating pamilya. At nung tayo naging binyagan na, tinanggap natin ang sakramento ng binyag, kaalinsabay noon, tinanggap natin ang biyaya ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan tatlong iyan, ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng karunungan, dumating yung 7 years old, binigyan tayo ng age of reason, binigyan tayo ng konsensya para malaman natin ang tama at mali. At binigay sa atin ng Diyos ang simbahan para gumabay sa atin. Kaya nga, lahat ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Inalagaan tayo para ipunla sa atin lahat ng mga kabutihan. Pero, ano ang nangyayari? Tinatanggap ba ng tao ang Diyos ng lubusan sa kanyang sarili? Ang tumubo ba sa ipinunlan ng Diyos ay mabuti rin? O ang tumubo ay katulad din ng sa bayang Israel? Ligaw na ubas ang tumubo.
Kaya kung ligaw na ubas din lang pala ang tutubo dito, hahayaan na rin lamang ng Diyos na tanggalin yung mga bakod at pasukin ng mga hayop, ng mga kalabaw, ng mga insekto, at hayaang sirain yung mga tanim. So nakakalungkot, ano po? Nasa bandang huli, ganun din pala mangyayari. Ngayon, sa atin pong ebanghelyo, sa pagpapatuloy natin, ano nga po nangyari? So, yung may-ari, namuhunan, So, binakuran niya yung lupa. So, tinamnan niya ng mga ubas. Katapos ay kanyang nagtayo ng tore, Tayo ng tore, bantayan, ng mga nagawa ng pisaan ng ubas, At iniwan niya sa mga kasama ang kanyang pinuhunan. So ngayon, pagdating ng pag-aani, alam niya na meron na siyang aanay. So nagsugo siya ng mga kasamahan para kunin ang kanyang kaparte. Pero anong ginawa ng mga katiwala? Sinunggaban, binugbog. So, anong ginawa ng may-ari? So, wala naman siya. So, siguro naman sa susunod baka naman ibibigay na siya. Nagpadala ulit siya ng mga iba pang mga kasamahan para ipakuha ang kanyang kaparte. Pero anong ginawa? Binugbog, pinatay pa. Yan. So, nakakalungkot. At sa bandang huli, aakalain ng may-ari na makikinig na siguro yung mga pinagkatiwalaan niya sapagkat ang kanyang ipadadala yung kanya ng anak mismo. Kaya nga, nung ipinadala yung kanya ng anak, ano nangyari? Ang sabi ng mga pinagkatiwalaan, naku, ito na yung tagapagmana. Yan. So, anong ginawa nila? Inilabas ng ubasan, binugbog, pinatay pa, para sila na ang magmamana ng lupa. Kaya nga po, nakakalungkot ang mga pangyayari sa Ebanghelyo, sa ating pagbasa, sa unang pagbasa. Ang mga tao'y hindi nakikinig sa Diyos. So, ganyan din po ang mangyayari sa atin, kapag tayo ay hindi natin ginamit ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ng tama, tayo rin ang babalikan niya. Siguro nga itong pandemic ay bahagi na rin ng balik sa ating mga tao. Sapagkat yun nga, nasira yung nature. Yung natural. Kaya nga nature yan, may sarili yang pamamaraan, may sarili yang cycle, may sarili yang buhay. Kaya nga ang tawag natin sa mundo ay Mother Earth. Sapagkat ito'y humihinga, may buhay din ang kapaligiran. At once na sinira ng tao yan, once na ginalaw ng tao yan, nasisira yung kanilang natural cycle, nasisira yung kanilang natura. Dahil hindi nga inano ng tao, inalagaan, iningatan. So siguro tama na yung mga tabas-tabas na lamang, hawan-hawan na lamang. Kung talagang kailangan pumutol ng puno, ay di maraming dapat pag-aralan. Kaya nga, ngayon nga pong season of creation, yan ang paalala sa atin. Na wag lang nating iisipin ay ang ating sariling kapakanan, kundi iisipin natin ay ang pangkalahatan, ang ikabubuti ng lahat, hindi lang sarili. Sapagkat yun nga, ang nangyayari, bibili ng mga lupa, tatayuan ng mga pabrika, tatayuan ng mga power plant, mamaya ipapahayag sa atin yung mga stand ng Diocese ng Lucena, mga kaparian at ng obispo, sama na rin ng mga laiko, ng pagtutol sa pagtatayo ng mga coal power plants dito sa ating probinsya. Sapagkat dito nga po sa ating probinsya,
ang paboritong tayuan, sapagkat strategic, malapit sa dagat, no? So, sapagkat yun ay nangangailangan ng tubig, turbine, para... Kaya nga po, yan, so maririnig natin mamaya sa pahayag ng obispo at ng mga kaparian ang atin pong pagtutol para mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. So sapagkat ang iniisip ay personal interest. Pag ako'y nag-invest dito ng malaki, malaki rin ang balik nito sa akin. So ganun na lamang ang nangyayari sa atin. So pakinggan natin ang Diyos. Tanggapin natin si Kristo sa pamagitan ng pagiging mabuting katiwala. Tanggapin natin si Kristo. Patuloy natin si Kristo. At tayo ipakita natin na tayo ay mga mapagkakatiwalaan.